bang magandang dulot nito sa totoong buhay? Hindi pa rin ako nakukumbinsi na dapat pag-aralan ang math. Ha? May math sa arts? Malawak na ideya tungkol sa math. Siguro magtanong-tanong muna ako sa mga kaibigan ko para magkaroon ako ng mas malawak na ideya tungkol sa math. Uy, pwede bang pabarya? Wala na akong coins mamaya pang jeep. Tinatamad na ako maglakad. Eh, akala ko pa gusto mo magka 10,000 steps a day. Pang jeep nga mamaya. Tinatamad na ako maglakad. Naku, masaya ka na talaga. Diba? Wala na ako gagawin. Magka-taxi na nga lang ako mamaya. Bye-bye! Bye! Eto. Thank you. Math nga yun. Pero saan pa kaya? Tawagan ko nga kaibigan ko. Hello? Oh, Wes. Wait lang, okay? Academic comeback ko ngayon. Essay deadline now. Month later, please. Keep mo na lang ako company. Diyan ka lang, okay? Mag-video call na lang tayo. Okay, so 200 words na ako, sabi dito. 500 yung need. Inis? Need ko pa ng 300. Wala lang ako masabi. Pero sige, okay na to. Need ko lang sundan ng flow. Shucks! 11:30 na. 11:59 ang deadline. 11:59 ang deadline. Best mas 11:30 na ngayon. So, may 29 minutes pa ako. Sko! Minus 2 minutes pa in case mag-ayaw yung internet tapos VLE. So, 27 minutes na lang. Wait lang ha. Bakit ko ba hindi ko ginawa a week ago? Hindi sana kompleto ulit yung 8 hours sleep ko. Tingnan mo. Anong oras na ulit? Bes! Ayaw ko na. Math later na talaga ha. Mamaya na tayo mag-call. After ko maipasa ito, tatawag na lang ako kung matapos na ito or ako yung matapos. Okay? Ano ba yan? Kamusta kaya yung isa dun? Ay, sa wakas, pwede na ako makapagpahinga. May requirement pa pala ako sa economics. Grabe, 9.6% yung increase no sa total trade ng Philippines ng 2025. Which is like $17.30 billion. Grabe, biruin mo, if walang math, ang hirap i-comprehend ng 9.6%. Tapusin ko na nga to. Ay, sa wakas, natapos ko rin. Masambit na nga. Done! Wow, tapos na siya. Kumusta naman kaya yung iba kong mga kaibigan? Sana tapos na rin sila, no? Hi, ante ko! Math ba ka mo? Baka BS Biology major in mathematics tong friend mo. Pero ang dami talaga ang math. Feeling ko nga BS Math pinasok ko eh. Anyway, di ba nagtitesis ako? About siya sa moon ko. Pero kailangan namin kunin yung morphological traits niya such as French weight, dry weight, gano'n. And kinukuha namin yung to know if may effect ba yung microplastics. Doon sa mga analysis na yun. Tapos ito yung ginagawa namin. Minemeasure namin siya with the use of analytical balance.
Tapos, meron din kami sa course namin, which is genetics. About allium naman siya, which is onion. Tapos, ganito ginagawa namin. Sa isa namin kinukuha yung roots from the onion. Tapos, kinukuha namin yung length niya to check if may effect ba yung microplastic to the root growth. Tapos, tinignan din namin siya under microscope rather. Yan. Tinignan namin siya under microscope. Tapos, kailangan namin bilangin lahat ng cell na to. Yep. Tapos, kailangan din namin bilangin yung mga mitotically dividing cells like this one. Ayan. Yung nasa tayo. Yan. Kasi, para makuha namin yung mitotic index, which you could acquire by dividing the number of cells in mitosis to the total number of cells times 100. Tapos, kailangan pa i-graph, then statistical analysis yung mga results na yun to know if statistically significant ba. Just like this one. Ayan. Mga simple math lang. Marami pa kami formulas na ginagamit. But, ayan. Kung may kailangan ka pa, tawag ka lang. Pero kailangan mo nang ibabado kasi may problem. Pwede pa ako na din. Tapos, ayun na. Ano ba yan? Sige na nga, bye na nga. Manood na lang kaya ako ng vlog. May math kaya dun? Ayan, naka-video. So, welcome to my vlog of how I show you how math plays a major big role. Major na nga big pa. How it plays a major role in a friendship setting, especially pagdating sa mga ambagan and stuff like that. Kasi hindi mawawala yan. PSA, sana ang mga ambagan na ganito sa mga tropahan ay hindi ikakasira ng tropa. Kasi lahat tayo estudyante naghihirap lamang. So dito, nagka-cash out kami ng roommate ko ng pera kasi wala na kaming cash. And nag-voiceover ko kasi ang ingay sa paligid. Pero ayan, kinumpit namin yung mga ika-cash out namin and kung magkano yung cash out fee and stuff like that. Tapos ayan, isasend ko na siya. Go! Cashed out na, mauubos na naman mamaya. So, dito, bumili pa kami ng C3 sa 7-Eleven and nag-debate pa kami kung sino magbabayad kasi buo pera. So, ito guys, normalize going out after Hell Week kasi you deserve that. Pero, wala ka ng pera. So, ito, nag-aambagan kami para sa alak. I'm so sorry I look chopped right here, pero watch us compute yung bayad namin sa lugaw. Kano isang lugaw? 35. 35 times 3. So, 35... 105. That's like 105. Wait lang. Yeah, 105. 100. Plus 25 yung Pansit. So, 100. 130. 130. Yeah. So, I have 100. Is ito 10. Tapos, 30. So, yeah. exactly. So, may utang ka sa kanya. Bakit wala? Ay, no, wala. Okay, so, tama. Ito po yung bayad namin. 130 po. So as you saw sa vlog, hindi talaga mawawala ang ambagan and computation stuff, especially pag magkakasama kayo ng tropa mo. Lalo na pag may bibilin kayo or kaya like my friend na roommate ko na lagi magpapa-cash out kaya mag-Gcash ko. So, you know, kailangan natin i-compute yung cash out fee and stuff like that para hindi rin tayo malugi. Anyways, that was my demonstration of how math is used in everyday life, especially in a tropa setting. Yun lang! Yung pala mga real-life implications ng math. Alam ko na kung paano sagutan to. Hi! Salamat sa mga kaibigan ko. Natutunan ko na makita ko ang math sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Makikita ito sa pagiging economic student, biology student, kapag nakikipag-hangout ka sa friends mo, kapag gumagawa ka ng mga papers, or even sa daily transportation. At siguro sa marami pang ibang paraan. Sayang, paubos ng oras. Gusto ko pa naman matuto pa ng maraming bagay tungkol sa math. Well, hanggang sa ulitin. Bye-bye!